Good morning, tropa. So for today's video mga tropa, magiging sirani ko na naman tayo. So ngayong araw, gagawin na natin yung sinasabi ko, napapalitan natin ng coolant yung ating Duke 390. Kasi nitong mga nakarang araw, kapag nagmumotor tayo, laging nag-overheat. Nag-research tayo, isa sa dahilan is yung coolant. So dati kasi nag-overflow yung coolant natin. So possible kulang na yung coolant natin. At the same time, mura yung coolant na binili ko dati. So hindi yung pang Duke 390 talaga. So ngayon bumili tayo online yung specific na coolant para sa Duke 390 natin. So, lalagay natin ngayon. Tingnan natin kung magiging effective ba talaga o mawawala yung pag-overheat ng motor natin. Tara, samahan niyo ako maging sirani ko. So, yun na siya mga tropa. Sinimulan ko lang baklasin. Hindi kasi pwedeng nakalagay yung cover dito. Hindi natin makikita yung level ng coolant. Tapos ito, yung sa radiator natin. Diyan kasi tayo magsasalin ng coolant. Kailangan puno tong radiator. Tapos yung araro, tinanggal ko na rin. Pasensya na, medyo madumi yung motor natin. So nasimulan na natin. So ngayon gagawin na natin, i-drain na natin yung coolant. Tara, samahan nyo ako. Medyo magdidilim na, alas 5 na ng hapon. Tara. So ngayon mga tropa, i-drain na natin yung coolant. So kung mapapansin nyo, nandito yung reservoir nya. Ito yung radiator. So during na magre-replenish tayo, magtatanggal tayo ng coolant, kailangan nakabukas to para tuloy-tuloy yung pagbaba ng coolant. Yun, tingnan nyo naman, ang dumi. Napakadumi mga tropa. Nandito yung drain plug mga tropa. So size 8 na wrench yung kailangan natin. Iwasan lang nating mabilog. Yun. Nakakatakot. Nakakatakot na maputol. Sobrang higpit ng huling kabit. Nalaman natin kung may coolant pa ba to. Kung bakit tayo laging nag-overheat. Yun, meron pa. Alright. So tinanggal natin yung cover dito. Ito yung cover dito. So dito naman, G's size 10. So doon 8. So yun lang mga tools natin. Tsaka Allen wrench na 5 tsaka 4. Ayun. So na-drain na natin. Patuluin lang natin. Ito nga pala yung papalit natin na coolant. So specific talaga to para sa Duke 390 Motorex, pati langis Motorex din dapat. So 1 liter. So based sa research ko, 800 ml yung magagamit natin. So may matitira pa ditong 200 ml. So makakatipid tayo tropa sa labor. So madali lang naman siya. Kailangan lang talaga natin ng mga tools. Kaya matatakot na gumawa ng mga ganitong bagay kasi kailangan matutunan natin dahil motor natin to eh. Para pag wala tayong budget hindi mo na kailangan pumunta ng kasa or ng shop tapos sisingilin tayo ng, depende sa shop kung magkano sisingilin sa atin. Kapag mga big bike, mahina na siguro dito ang 300 to 500 pesos, di ba? Tapos yung gasolina mo pa pag pupunta dun. So ngayon tayo na mismo gagawa. So ang purpose lang natin is ma-refill natin tong itong ating radiator. So isa kasi sa problema kapag magdidirekta tayo dito sa ating lagayan ng coolant. So hindi siya mapupuno, hindi mapupuno ng sakto itong radiator. So kailangan punong-puno itong radiator. Tapos lalagyan natin itong reservoir coolant. Huwag nating i-high. So at least nasa gitna ng max at saka ng minimum. Na-experience ko kasi nag-overflow to eh. So ilang beses akong nag-overflow dito. So hindi ko lang alam kung ano yung ginawa nung huli kong papalitan ng coolant. So sa isang shop pa ako nagpapalit nun. So hindi ko napansin kung naglagay ba muna dito sa radiator o diretso dito sa sa tangke niya. So yan, kita nyo naman, mahina na yung tulo. So lagay na natin itong takip. Okay. Hand tight lang mga tropa ha. Iwasan yung maka-cross thread to. Mahirap. Napakaliit pa naman, size 8 lang. Tapos M4 lang ata ang thread nito, M4 o M3. Napakaliit. So wala tayong torque wrench pero tamang higpit lang. Okay. So mahigpit na siya. Ngayon naman magre-refill na tayo ng coolant. So kailangan malinis yung gagamitin natin. So kung magamit tayo embudo, bago natin isalin, check muna natin. Medyo matagal na tenga to eh. Kasi iwas lang sa mata. Hazardous to.
So based dun sa tutorial sa YouTube, kailangan punong-puno yung radiator. So kaya tinanggal din natin yung takip dito sa kabila para malaman natin kung puno na ba talaga. So kapag umapaw dito, eto, pag umapaw dito, ibig sabihin puno na yung radiator natin. Tara, simulan natin, lagyan natin. So dandahan lang. So kita ko naman dun kung puno na. So pag umapaw na dun, ibig sabihin puno na yung radiator. Yun. So nakita nyo umapaw na. Sabihin puno na. So lagyan na natin yung lock. So size 10. Hand tight ulit. Laging hand tight lang mga tropa para iwas tayo sa lost thread. Tapos tamang higpit lang. Hindi naman kailangan sobrang higpit to. Walang tayo ng G's. Alright. So ngayon, tapan na natin to. Puno na. Okay. So may spring to Medyo nahirapan ako kanina. Tapos merong lock. So kailangan nakalock yan. Yun. So ngayon naman, ito na ilalagyan natin. Kailangan nasa pagitan lang siya ng minimum tsaka ng maximum. Hindi kasi natin makikita kung hindi natin tatanggalin yung cover. Okay, alright. Alright. Tapos na mga tropa. Ganun lang kasimple. May natira pa ng konti, mga 100 ml or sa konti-konti na lang yung natira. So lagyan natin yung cover. Tapos pandarin natin. Lagyan muna natin yung takip. So yung takip ko, aftermarket na to. Sira na kasi yung dating takip nito. Alright. Subukan na natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng leak. Bye. Ganun lang kasimple mga tropa. Painitin lang natin ng at least 5 minutes. Tapos balik na natin yung cover. Tapos linisin na natin si Duke o si Pongkan. Alright, gumagana na. Temperature. So, ang purpose kasi ng coolant mga tropa, tumutulong siya magpalamig ng makina natin. So, mapapansin nyo, umiinit yung langis sa loob ng makina. So, si coolant, tumutulong siya para palamigin yung makina. So, kapag mainit kasi yung makina, hindi kaya ng exhaust natin. So possible maluto yung filter. So marami pwedeng maapektuhan. So hindi lang si exhaust yung nakakatulong magpalamig. At kasama niya doon si coolant. Kaya tulong si coolant saka si exhaust fan natin para palamigin yung makina natin. Susunod na araw, tingnan natin kung mayroon bang epekto yung pagpalit natin ng coolant. Lagi kasi ako nag-overheat kapag traffic. So pag traffic, nakahinto tayo, so walang hangin.
na humahampas sa makina. So yun yung dahilan kaya lalong umiinit yung makina. Unlike kapag tumatakbo ka, may hangin na humahampas mo sa makina mo. So tumutulong yung magpalamig na makina. So umaandar na yung ano natin, yung temperature natin. So lagi tayong nag-high nung nakaraan. So malalaman natin yan kung mag-high pa rin siya. So yun lang mga tropa, ganun lang kasimple. Magpalit ng kulan sa ating Duke 390. Nakatipid tayo ngayon ng 300 to 500 pesos mga tropa. Siyempre, ang kailangan mo lang tools. Una, Allen wrench. Pantanggal lang ating araro. Gamit natin Allen wrench ni 5. Tapos, pantanggal ng mga bearings natin dito. 4 na Allen, tsaka positive na screwdriver. Tapos, socket wrench na G's para dito sa cover o sa plug ng radiator. Tapos, size 8 na socket wrench para dun sa drain plug ng ating coolant. Yun lang, ilang tools na kailangan natin. At syempre, mag-research sa YouTube o sa online bago gawin to, para hindi tayo mangangapa. Syempre, para may alam din tayo. So hanggang dito lang mga tropa, pagpapalit ng coolant sa ating Duke 390. Done. Ayos.